Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Ang usapan natin, itong nasa ating screen. Kung makikita ninyo, yan po si Ann Curtis at si Meme Vice. Kasi merong nangyari dyan sa It's Showtime na kung saan, yan nga, nakasulat, Vice ganda na isahan si Ann Curtis. Kasi ang nangyari dyan ay sa kanilang biruan, aksidente o hindi sinasadyang nabanggit ni Ann Curtis yung linya doon sa commercial ng McDonald's. Yung linya ni Meme Vice doon sa commercial ng McDonald's. Hindi pwedeng mabanggit ni Ann Curtis kasi itong si Ann Curtis ay kilalang endorser naman ng Jollibee. Kaya sabi dito ay naisahan ni Meme Vice itong si Ann Curtis na mabanggit yung linya dun sa commercial ng McDonald's. Pero kung mapapansin niyo mga kababayan, si Ann Curtis masyadong nag-alala. Nag-alala siya kasi bawal kasi yun yung banggitin mo yung linya nung kumpanya na kalaban ng kumpanyang ini-endorso mo. So, sa sitwasyon na to ay talagang makikita mo na sobrang nag-alala etong si Ann Curtis. Ito mga kababayan, paririnig ko lang sa inyo yung nangyari. Hindi na natin ipi-play yung video kasi baka makapiright tayo. Pero imagine niyo na lang yung nangyari. At ganito talaga yung tsura ni Ann Curtis na sobra siyang naapektuhan doon sa biro ni Vice. Ang masakla pa nito, parang baliwala lang kay Meme Vice dito kay Bisiral. At yung dalawang kasamahan nila dyan, si Bong Navarro at si Jong Hilario, sobrang tuwang-tuwa dun sa nangyari. Na imbis na i-comfort nila si Ann Curtis, kasi nga, pwedeng breach of contract yun na pwedeng matanggalan ng kontrata itong si Ann Curtis. Kaya ito, pakinggan po natin itong nangyari dyan. Ang best part ng relationship nila ay yung mga moments na proud siya sa girlfriend. Oo, ganda. That's so nice. Nice. Ganda. Nice. Ganda. Ganda. Pero Sabi bakit? mo nice. Nice. Ganda. Ganda. Nice. Ganda. Ay, bad yun sa akin. Ang galing nito. Sorry po. Pasensya na po kayo. Di ko kasi Bawi ka. Bakit naman sorry? Ang maganda lang naman yung sila. Wala kang sinabing masama. Yung portion na yan mga kababayan, nung nabanggit niya na, tapos na-realize niya, teka, mali. Kasi alam niya, linya yun dun sa McDonald's. Ito mga kababayan, kung titingnan nyo ngayon si Ann Curtis, talagang nag-alala si Ann Curtis dito. At yung nga lang, yung ibang mga kasama nila, imbis na pagsabihan si Vice, tuwa-tuwa pa sila na naisahan ni Bisiral, etong si Ann Curtis. Nawala ako ng kontrata. Pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya. Lapse of judgment. Sorry. Pumuri ka lang naman ng sitwasyon nila. Nice naman talaga yung sitwasyon. Maganda naman talaga. Pasensya na po. Ayan mga kababayan, yung sobrang tawa ni Jong Hilario. Sobrang tuwan-tuwa si Tolonges Grabe. Buti pa si Bong Navarro, medyo tumatawa siyang umingiti pero grabe yung halakhak ni Jong Hilario. Natuwan-tuwa dito sa nangyari diyan sa ginawa ni Meme Vice dito kay Ann Curtis. Tuwa. Pag ako nawalan, bayaran mo yun. Posible. Bayaran mo na. Kasi pag siningil ako doon ng Ano mas sitwasyon na Ayun nga yun yung siguro yung naalala niya. Nasa kontrata yun na hindi ka babanggit, malamang nasa kontrata yan, sigurado ako, hindi ka babanggit ng anuman, ng linya o kahit anong bagay na magtutukoy doon sa kalaban mong produkto. Which is pwedeng McDonald's, pwedeng Chowking, pwedeng iba. Basta hindi ka pwedeng bumanggit o maglabas ang kahit anong litrato. Siguro ganoon, nasa kontrata yan matindi na ito, nabanggit pa niya yung pinakalinya ng McDo. So, alalang-alala dito si Ann Curtis. Pinag-uusapan natin, situational ito. Sige. Tapos for sure trending to, so kakalat na naman to. Baka makatanggap ako ng warning, girl. Ano ka ba? Showtime to. Talagang sa showtime talaga. Lagi tayong masaya. Di ba? At the end of the day, it was my fault. So sorry po, sorry po.
Alright, so yan mga kababayan yung yung nangyari dyan sa It's Showtime. So sa tingin ko, hindi naman siguro mawawala ng kontrata, kaso warning, pwede yun, naisip ni Ann Curtis, warningan siya na hindi na pwedeng maulit yung ganitong klaseng sitwasyon. Na ang kaya naman nangyari dahil dito sa kagagawan ni ni Bisiral. Kaya naman maraming mga netizens ang nagalit dito sa ginawa ni Bisiral. Eto, magbabasa tayo ng ilang komento. Sabi ng isa nating kababayan, kailangan ba kasing laging nakakatawa ang reply sa bawat topic nila? That's what I notice about him. Kahit seryoso ang topic o bagay na pinag-usapan, pilit na papasukan ng pagpapatawa. 1 o 2 beses okay pa, pero yung every time na lang na ganong style sa bawat sagot ay I think hindi na tama. Siya na rin ang nakadalasan sablay yung hirit niya. Then he should be the one to remedy that also. No offense, but Vice Ganda is most of the time pabida. Gusto niya siya lagi ang may wisdom, maraming alam o nakakatawa. I hope he'll also give the other co-host the chance to shine more. Showtime should be a group or team effort. O yan po yung sinabi ng isa nating kababayan. And by the way, dahil nga pala dito ay apologize etong si Bisiral. Sabi niya, I put Ann in an uncomfortable situation. Wrong, sorry. Ito yung sabi ni ni Bisiral. No, at times I don't think enough. Sa kagustuhan kong magpatawa, bira ako ng bira kaya minsan sablay. Sometimes I hate myself, pero ganun talaga sa comedy man o sa real life, talagang hit and miss. And we'll just have to try again. Ang KJ mo, okay yan para trending, chos. But yes, it was a lapse of judgment. It was our usual bardagulan moment na na-late niyang na-realize. So nasabi niya yung tagline na di niya namamalayan. I apologize to her and pinagtawanan na lang namin. Our sisterhood will always be nice. Ganda. So ito mga kababayan, yung apology ni Vice Ganda na hindi naman tinanggap ng ilan. Sabi nga rito, ikwento mo sa pagong. Talagang ipinahamak mo si Ann Curtis. Apologize ka pa. Watching Showtime now, January 22, especially for your segment, it seems he never learned his lesson. Vice made a light joke at the expense of Miss Inday Badiday. Di po ba patay na yon? Hope the producers of the show will take a second look at this episode and see for themselves if it is appropriate. O meron pa palang nakita itong ating ilan sa ating mga kababayan. What a lame excuse. Hoy bakla, you are so aware of that nice ganda because it was your commercial. Own up to it. If Ann lose her Jollibee endorsement and since you bragged before that you cannot measure your wealth anymore, then compensate her the amount she will lose. O yan. Kasi kung sakali mang mawala ng kontrata si Ann Curtis dito sa Jollibee dahil nga sa kagawa ni Vice Ganda, di ba nabanggit nga ni Ann na bayaran mo yan. O sabing gano'n. Ito sabi ng mga kababayan natin, sagutin mo yan, bayaran mo yan. Total sinasabi mo na sobrang yaman mo, hindi mo masukat yung kayamanan mo. Eh di kung sakaling mawalan ng endorsement si Ann, eh bayaran mo. Ito pa, Vice, sumusobra ka na minsan. Di na minsan nakakatuwa kundi nakakainis na. Marunong ka naman sanang kumontrol ng bibig mo. We, sinadya mo yan, kunyari ka pa. Ganunin mo siya kung di magwala. O yan, subukan nyo gawin kay kay Bisiral. Sabi magwawala yan. Ha? Ano naman ang asahan dyan kay Vice? Kala niya lahat ng sasabihin niya ay nakakatawa. So yan mga kababayan, yung ilan sa mga komento ng ating mga kababayan na nagagalit dito kay Bisiral. Eto pa, napakagago ng baklang to, masyadong garapal, bunganga, basura na nalabas, di na maganda. Di kasalanan ni Ann, pero dapat maturuan ng leksyon si Vice by giving penalty kay Ann. Or kung ano mang maisip ni Jollibee. Kung ako si Jollibee, di ako papayag na tinatawanan ako ni McDonald's dahil sa ginawa ng endorser nila. So ayun mga kababayan yung comments ng ating mga kababayan. At nagagalit nga sila dito kay kay Bisiral.
Talagang hindi pa talaga natututo etong si Visceral. Maraming beses na niyang pinahamak yung mga ilang mga kasamahan niya dyan sa It's Showtime. Kung matatandaan ninyo, nasuspinde itong It's Showtime o dahil sa kanila ni Ayon Perez. 'Di ba? Dahil sa kagawan nilang dalawa, nasuspinde ng 2 linggo itong It's Showtime. Tapos ngayon, eto na naman. Ipapahamak pa itong si Ann Curtis na pwedeng matanggalan ng endorsement dahil dahil sa ginawa niya. Kasi alam niyo mga kababayan, tuso masyadong tuso itong si Visceral. Pero yun nagawa niyang simplehan na masabi ni Ann Curtis yung linya tagline dun sa McDonald's na commercial device. 'Di ba? Tuso nga tuso. Kumbaga yung simpleng banat na hindi mo alam, yung pala kapahamakan mo na yung gagawin mo. So matinda talaga tong si Visceral. So abangan natin kung ano mangyayari, kung ano bang maging desisyon ng Jollibee dito kay Ann Curtis, pero sana wag naman. Kasi hindi naman talaga sinasadya ni Ann na talagang kitang-kita mo yung pagsisisi niya dun sa nangyari. So, yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.